Okay guys, ito na yung inaantay nyo mga idol. So magpo-full wave tayo ng Rider 150 at sasagutin natin yung mga tanong sa atin kung bakit nagpapagapang tayo ng dalawang wire galing sa stator. Ngayon guys ay ibahin natin ang paraan yung talagang ginagawa ko para mas maintindihan yung mabuti. So let's go mga idol. Bilang natin to mga idol. So ito guys galing dito sa ground. Tapos ito yung ating white wire. Tapos ito yung ating yellow wiring. So yan, tinanggal natin siya magkasama. Pero hinang pa rin natin siya na magkasama. Tapos ito ay ililipat natin dito. So pagkukunikin natin silang dalawa para maging floated yung ground. Yan. So yan guys, Rider 150. So abangan nyo yan mga idol. Marami tayong ilalagay dyan. So full setup yan mga idol. At pagkatapos natin ma-full wave mga idol, ito na yung kanyang pagkaka-setup, pagkaka-wiring. Ayan. So ito ay galing sa ground at ito naman yung tinanggal natin dyan na magkasama at ito ay galing dito sa ground, nilipat natin dito sa yellow wire. So ngayon ay floated na ito mga idol, ay isasalya ko na ito sa motor. Okay mga idol, so dito iibahin natin yung diskarte. So kung dati mga idol ay tinatanggal natin yung dalawang wire na yan sa socket na yan at nagpapagapang tayo ng dalawang wire. So ngayon sa video na ito mga idol ay ituturo ko sa yung diskarte para hindi kayo mahirapan at mas maintindihan nyo mabuti. So ibabalik natin yung socket na yan doon sa kadugtong niya at yung tatanggalin lang natin dyan mga idol yung yellow wire. So ganito mga idol, yung yellow wire na kasi na nandyan sa socket na yan ay connected din yan sa taillight natin at sa headlight. So kaya yan lang ang ating ibabypass para hindi magkaroon ng interruption yung ating full wave. So ang mangyayari dyan mga idol ay mawawala na ng supply yung ating headlight at taillight. So kasi nga binaypass na natin yung yellow wire na yan. So magiging maayos yung ating pag full wave at the same time mas malinis yung ating wiring. So ibabalik lang natin yan sa socket at ipapakita ko sa inyo yung isang wire lang ating ipapagawa. Okay, so ito yung kadugtong nyan ng socket na to. Ito ang kadugtong. Eto. Yan, so ito yung kadugtong nyan. Puputulin natin dito yung dilaw, saka natin dudugtungan ng wire papunta rito sa stock na regulator, saka natin ikukunik itong yellow. Yan, so yung puti di na natin papakialaman yan, ibabalik lang natin ito dito sa socket para malinis yung wirings natin, hindi na tayo magpagapang ng dalawang wire. So isa na lang ang ating papagapang. So ibabalik natin to doon para may wiring na natin tong liwa. Alright, pero mga idol, bali na ikunik ko na siya dito sa regulator. So ngayon i-explain ko na sa inyo kung bakit ganito yung magiging wiring nya. So mapansin niyo itong dalawang wire na to. So galing sa dito sa baba, tapos galing dito. So ang output niyan papunta na ng taillight, high and low na switch para sa headlight natin. At the same time galing siya ng regulator, no? So output siya ng regulator. So dito ako na yung yan, so ito yung stock nya. So pag galing dito regulate ngayon ni regulator, tapos lalabas dito sa red wire. Pero meron siyang isang wire na magsusupply sa ating taillight, headlight. Yun, kaya dalawa yung wire nya. So kaya hindi natin pwedeng isalpak doon diretso rito dahil ito may connection to dito banda sa harness na yan, sa loob ng harness. So hindi naman pwede natin baklasin yan dahil consume sa oras at madali lang naman kasi maliit lang naman yung pagkagapangan natin ng isang wire. So yan yung galing sa yellow wire, galing stator naman. So ganun ang pagkaka-wirings natin. So ito yung yellow ay nakakunik yan sa yellow wire din na galing ng stator. Pwede naman na pink wire yan. Tapos itong white wire ay nakakunik naman dito sa white na may strip na red. So charging coil ng stator yan. Then itong green wire ay nakakunik sa ating white black na wire. Ibig sabihin itong white black na yan ay ground ng motor yan. So kapag Suzuki ay ito yung kanyang ground, black at strip na white. Yan. Tapos itong red wire siyempre galing sa battery yan. Yan. So para magkarga yung ating battery. At yung black wire, ang karamihan ay nilalagay nila sa accessories wire. So wala namang mali doon. Pero
para hindi na kayo magpagapang ng wire, ay connect nyo na lang dito sa red wire, kasi 12 volts din naman ang magiging supply ng regulator. So hindi siya magkakaroon ng over voltage. Yun. So ganun lang, steering cable tube natin yan, tapos binalot ulit natin ng electrical tape para secured yung ating wire. Tapos ito, since wala nga ito yung supply ng ating taillight at headlight, so ibig sabihin wala na tong magiging supply. Ang gagawin nyo mga idol ay padadaanin nyo ngayon sa relay. So ngayon kung hindi nyo kabisado, ay dito nyo kunin. Yan. Ayan. So makikita ko dyan yung orange wire. So yung orange wire na yan ay galing na susian niya. Pag susi mo, magkakaroon ng supply. So dito nyo i-connect sa orange wire. So magkakaroon na ng supply yung inyong headlight, yung inyong headlight at yung inyong taillight. So ang problema lang doon mga idol ay bibigat pa rin. So useless yung ating full wave kapag hindi natin ito pinadaan sa relay. So ang trabaho ng relay ay palakasin at i-maximize niya yung supply natin sa headlight. So mas magaganda at hindi na siya magkukurap-kurap yung ating ilaw. At the same time, mababawasan yung load ng ating motor. Okay? So ito lang muna ang aking tutorial sa ngayon, dahil marami pa itong ikakabit, hindi lang ito. So pauna lang ito dahil mas marami pang ikakabit dito sa motor na to. Naka dual contact na busina, naka dual contact na underglow, tapos marami pang iba ang ating kakabit dito. So full setup ito mga idol. So yun, okay na to. So ito ipapadaanin ko sa relay yan. So i-osli ko yan dyan, babalutin ko ng electrical tape to, tapos ibabalik ko na rito sa pinaglalagyan niya. So ito, pahuli na to kasi papadaanin ko pa sa relay yan. Alright. Okay mga idol, so gagamit tayo ng insulator para dito sa ating wiring. Yan, para mas maganda yung tsura at mas presentable. At okay mga idol, so tapos na tayo. Tapos ang full wave natin at yan, may insulator na siya. At yan maganda. So parang stock. Yan, okay na yan.